guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aries! Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Aalamin natin kung ano ang mga balakid sa buhay mo, sa iyong pag-ibig, ano. At kung naka-resonate ka, take it, ano. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na lang mag-validate. At if ever na merong negatibong lumabas sa baraha, pasensya na ha. At ang baraha kasi, yan ang enerhiya nyo, ano. So, itong ginagawa ko, entertainment purposes lang, ano, Aries. At kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako, okay? So, kung kailan mo mapapanood ang video ito ang oras, panahon, at malamang dinala ka ng gabay mo dito, ano, para makahanap ka, malaman mo kung ano ang sagot sa iyong mga katanungan, ano. At ang intention ko, ano, Aries, sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kita ng kamalayan at pag-asa at mahil mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng pagmamahal din sa sarili mo, ano. Okay? Sixth Chakra, Archangel Metatron. Okay. Kuha pa tayo ng isa dito. And Strategy. Lahat upright natin basahin, ha. Nababahala ka ba, Aries? Mukhang nababahala ka. At sinasabi dito, strategy, ano. And then, actually, journal to, ano. Itong, ayan, journal, Loy. Ano to? Journal, eh. Tapos marami siyang compass. Marami siyang compass. Meaning, hindi mo makontrol, ano. Kasi nangangailangan ka ng kompas eh. Hindi mo makontrol. Ayan oh, ang dami mong kompas. Siguro, tanong ka dito, tanong ka doon, hanap ka dito, hanap ka doon, research ka dito, research ka doon. Kung ano-ano siguro ginagawa mo. Kaya nakakita ko dito, ano, hindi mo makontrol ang damdamin mo. Ano, Aries? Mukhang yung iba sa inyo, no, nagpapantasya kayo. Dito, 6th Chakra, Archangel Metatron na nakalagay. Pero ang hindi naman spiritual reading ang gagawin ko sa inyo, no. So, dito nakakita ko na masasabi ko na mukhang nagpapantasya ka. At, syempre meron siyang ano, di ba? Parang makikita mo naman yung noo niya, di ba? Kung titingnan mo sa camera, parang butas lang sa noo niya. Pero nakalagay yan, third eye yan, ano. So, malamang ikaw, Aries, ano, nagpapantasya ka at disconnected ka sa inner voice mo. Meron sigurong balakid na naganap sa iyong past, ano. Dalawa. Pareho nating upright na basahin. Lightning, power, spring, equinox, rebirth. Meron ka nga naganap na balakid, ano. Kasi lightning, psh, ayun, kidlat. Dumating ang kidlat sa'yo. Maaaring kamakailan to. Ilang buwan na nakalipas. Baka yung iba sa inyo, taon na. Pero, kaya ngayon, etong energy mo, ano, dito ko nakikita. Parang nag-iba eh. Alam mo yun. Kasi nga tinabahan ka ng kidlat eh. Power, rebirth. So, nag-iba. At handa ka na sa bagong challenge siya nakakita ko dito. Rebirth ka na eh. May nagbago. Lumabas siguro ang tapang mo dito, ano, Aries. Parang handa ka na harapin kung ano yung darating sa'yo. Yung challenge, yung pagsubok, at pagbabago sa buhay mo kasi dito, ano. So, kung ano man ang padating sa'yo, no, na maaaring wala kang tapang talaga, totally, ano. Maring yung ibang Aries, hindi pa kayo sure talaga, no, kung
hindi ko kaya yan. Yung, siguro may ganun kayong, kapag dumating yung pagsupo ko, paano gagawin ko, ganun. It's okay. Tatamaan ka kasi ng kidlat, no? Hindi mo alam yan, pero malamang ang universe ang gagabay sa'yo. At sino ba ang Diyos na pinapaniwalaan mo? Kung Kristiyano ka, kung Muslim ka, hindi ko alam. Ikaw nakakaalam yan. Pero, may darating kang kakaibang tapang, lakas ng loob. Okay? Kaya ngayon, kung sa tingin mo wala ka pang tapang, hinahanda ka. Maaaring yung sarili mo, hinahanda ka ng sarili mo. Yung inner self mo, hindi mo lang namamalayan. At malamang siguro sinasabi mo sa sarili mo, no? Bawa meron ka nakakita mo na yung, let's say, yung karelasyon mo, no? Meron nang nililigaw sa'yo. Meron kang sitwasyon na iniisip mo na binibigyan mo ng ang tawag dito, ikaw mismo, kinocomfort mo ang sarili mo. Sinasabi mo dito, kaya ko to. Ayan. Parang inaano mo yung, rabbit. Ayan. Kaya natin to. So, eto yung inner self mo, eto ka. So, sinasabi mo na, kaya ko to. Ikaw mismo ang nagko-comfort sa sarili mo. Pinapaalam mo sa sarili mo na kaya natin to, kaya ko to. Which is maganda. Ganda ng energy mo Aries. Okay na okay yan, At Aries. Palagi talagang Aries na nasasabi ko sa'yo. Alam nyo rin sa sarili nyo na hindi ka perpekto. Meron kang ganong klaseng pag-iisip, Hindi naman ako perpektong tao, hindi perpekto ang buhay ko. Pero, sinasabi sa'yo ng baraha, if ever na may negatibong nangyari sa'yo, sinasabi sa'yo, lahat ma-overcome mo yan. Maaaring mag-struggle ka dahil andito yung kidlat, maaaring may lumabas na tsunami. Makikita mo naman yung baraha, may alon, di ba? Maaaring malunod ka, pero kahit malunod ka, makakaahon ka. Yung liig mo nakalabas yan sa alon dahil makakahinga ka. Importante kasi pagka nasa gitna ka ng laot, makalabas lang yung ulo mo, yung ilong mo, may nahihigop kang hininga, hangin, 'di ba? Mahininga ka. So, buhay ka pa rin, 'di ba? Kahit yung hanggang balikat mo ilubog na. So, sinasabi dito sa iyo ng baraha na kahit ano man ang mga negatibo, kung ano man ang struggle na mararanasan mo, parating sa iyo, ma-overcome mo yan. Kaya mo yan. At ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ko tong ma-overcome. Ikaw mismo magbibigay ng lakas loob sa sarili mo. Maaaring may mga tao na nagbibigay din ng advice sa'yo, Aries, ganyan, ganito, na kailangan mong mag-move forward, So, dito, rebirth, ang isa pang validation ko dyan is new beginnings, Kasi, syempre, rebirth, So, tingin ko, Aries, if ever na ikaw ay walang karelasyon, ready ka na. Kung dati meron kang grabing trauma, meron kang sakit na naranasan, okay ka na. Kaya mo yan. Pwede ka nang pumasok sa panibagong relasyon. At nakakita ako sa'yo, Aries, active ka na Active ka na ngayon. Baka naghahanap ka na rin sa tabi-tabi. Ganyan, Alam mo, Aries, maganda siguro na ibandera mo, yung sarili mo. Just like nung kung single ka, naghahanap ka ng karelasyon, So, hindi naman pwedeng pagka gusto mo makapagrelasyon, nakakulong ka lang sa loob ng bahay, Or hindi ka gumagamit ng internet, hindi ka makikipag-communicate sa tao, di ba? So, kung meron ka namang kabarkada, kaibigan sa work, kailangan ipaalam mo rin sa kanila na ready to mingle ka na. Naghahanap ka ng makakarelasyon, 'di ba? Handa ka na magpaligaw, yung ganyan. Kailangan ipaalam mo rin sa kanila, Chop wood. Chop wood. Ano to? Walis tambo. Walis tambo at saka may balde na parang lata. Chop wood.
Mending. See? Mending and a high power. Parehong power. See? Ayan power. Dito, higher power. Higher power. Wow. Alam mo, Aries, syempre hindi naman lahat kayong Aries, pare-pareho kayo ng buhay, ano? So, kung ikaw ang Aries na, let's say, galing ka lang sa breakup, ano? Tingin ko naman sa'yo, no? Papalayain mo na ang sarili mo. Kung ano man talaga, anbawa, isa rin, katulad nito, sabi ko kanina, no? Kung ano man trauma, sakit ang meron kang sa puso mo, at kung ano man yan, ano? Magkakaroon ka ng pagpapantasya para sa, kumbaga, magde-daydreaming ka dito Pareho silang may third eye, yung may sa noo, makikita mo, di ba? Ayan, And then, pwera pa dyan, pareho din ditong power. Dito, sa first row, ang power. Pero pagdating sa second row, higher power. Higher. So, meaning, marami kang dream para sa magiging future mo, sa hindi naman lahat kayong Aries, At higit sa lahat, Aries, sinasabi sa ng baraha, kilalanin mo muna ang sarili mo. Okay? Para, kung nag-break up ka nga kayo, di ba? Para mapabilis mo yung pag-move on mo. At yung, para makapasok ka rin sa panibagong relasyon, Alisin mo na rin yung past pain mo. Pero syempre, pag kinilala mo yung sarili mo, malalaman mo kung ano ang dahilan kung bakit nag-break kayo, di ba? Nag-break up kayo, bakit kayo hindi nagtagal. Hindi ko alam kung ilang buwan lang kayo or kulang-kulang siguro 1 year yung iba sa inyo. So, siguro yung ibang Aries, nag-expect kayo ng long-term relationship, pero hindi kayo nauwi sa ganun, Kaya, malamang na nang hinayang ka rin. Pero, huwag kang mag-alala. Kasi, maganda naman ang baraha mo, Aries, So, don't worry. Ikaw mismo. Kaya lang kailangan mo talagang kilalanin ang sarili mo, Yung iba sa inyo, makakahanap ka talaga ng bago mong inspirasyon. At the same time, kailangan mo rin mag-adjust. Okay? So, kung dati may balakid ka, tingin ko ngayon, na-let go mo na yun, kung ano man yun, At willing ka naman siguro din mag-move forward, Aries. Kaya, ang kailangan mo lang, konting adjustment, Which is, meron ka namang power, higher power, and new beginning. So, sa new beginning, syempre, magugulat ka rin, So, kailangan ng adjustment pagdating sa new beginnings, Okay, Aries, sana mag-get mo yan. At kung ikaw naman ang Aries na manliligaw or magpapaligaw pa lang, or let's say single ka, Ikaw nang bahala mag-adjust dyan, Aries. So, dapat ipakita mo ang positive approach mo sa mga tao. Hindi lang dun sa person na gusto mong ligawan ka or dun sa person na liligawan mo. Okay? Lalo na kung first time lang kayo mag-meet ng taong ito, So, sa school, sa office, or kahit yung mga nakakasalubong mong tao sa loob ng jeep, sa train, sa daan, huwag kang nakasimangot. Okay? Kasi hindi mo alam talaga, nako Aries, trust me, hindi mo talaga kilala kung sino ang taong nakakasalubong mo at nakakasalubong mo yan sa harap ng jeep, sa loob ng jeep, pero hindi mo alam ang soul contract nyo. Okay, marami na ako mga ganyang kliyente, Aries. Trust me. Hindi nila alam yung kanilang soulmate na sa kabilang side na pala ng jeep, minsan ng tren. Marami ako ganyan. Napapalampas nila. Kaya sinasabi dito sa inang baraha, kailangan positive approach kahit sino man yan, Which is, ganyan ang turo sa atin ni Jesus, di ba? Dapat righteousness, di ba? Kung kaaway mo yan, love your enemy. Mamaya, hindi mo alam yung kaaway mo, yan na pala ang soulmate mo. Or, ang iyong twin flame, So, yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Positive approach. And, kung dati hindi ka interesado makapag-date, o pumasok sa isang relasyon, sinasabi sa'yo ng baraha na mag-iiba ang ihip ng hangin kasi tatamaan ka nga ng kidlat. Kung dating power ka lang, magiging higher power ka na. Kung dating nagpapantasya ka lang, then magkakaroon ka na ng communication sa iyong inner self, lalabas yan. Lalabas ka sa iyong comfort zone, lalabas ka sa iyong lungga. Lahat magbabago yan. Okay? So, yun ang mangyayari sa iyo, ha?
Kung ikaw naman ang Aries na hinahanap mo talaga ang soulmate mo, so eto, pareho din. May tendency matagpuan mo talaga ang soulmate mo. Kaya nga sinasabi sa ng baraha, stay positive. Positive approach sa mga taong nakakasalumuha mo. Dahil hindi mo alam kung ano ang soul contract ang meron kayo. Diba? So, dito, may tendency matatagpuan mo ang iyong soulmate. Ano? Kaya, dapat always smile. The world. The world. Matatagpuan mo talaga itong ulo. Yin and yang. See? Yin and yang. Baka yung iba ma-encounter nyo na yung inyong twin flame dito. Tapos wala lang kayong alam. Well, pag lalo na, tinan mo, angel number 22, di ba? Grabe ka, ha? Grabe. Actually, dito ko nakakita ang 42. Pero, dito ko rin nakakita ang 42. Magugulat ka. Pero dito may 24. 24, 42. Ganyan talaga pagka nag-validate ng baraha. So, malamang ito makikilala mo, maaari nagmi-mirroring kayo, no? So, kung anong magiging enerhiya mo, ganun din ang magiging enerhiya ng person na to, no? Kung Aries, ikaw may karelasyon ka, kailangan mo rin mag-send ng positive energy sa person mo. Kasi kung ano ilalabas mong energy, yun ang mapipick up ng person mong energy. So, kailangan positive talaga. Kasi mas lalong tataas ang inyong samahan, ang inyong parehong enerhiya. Mas ma-inspired kayo, mas magiging active kayo, at makakaramdam ka siguro ng mas gusto mong paglalimin or pagtibayin ang inyong samahan dito ng iyong person. So maganda, di ba? Pero aalamin pa natin kasi kung ano ba ang parating sa iyo din. Ito siguro ang gagamitin kong baraha muna. Kuha lang po muna ako ng isa dito. Isa, Healer of the Ages. And then, ang parating kasi sa'yo dito, Healer of the Ages. Dito ako nakakita ang apoy. Meron siyang apoy sa both hands niya, di ba? Pero parang may orange din dito sa likod, So, validation ko dito, Aries, may tao kang makikilala na may kabuluhan talaga ito sa'yo. At sabi ko kanina, baka soulmate mo. Magkakatagpo kayo nito, no? Or baka yung iba sa inyo, naghahanap talaga kayo ng soulmate nyo. Wake up call. Oh my God. Baka yung iba talaga sa inyo, twin flame nyo, no? Nyo ang twin flame nyo. Makikilala nyo pa lang. So, itong taong darating sa'yo, no? Malamang na meron kang soul contract talaga. Pero madilim pa eh. Makikita mo naman ng baraha, di ba? Madilim pa siya. Ayan, no? Tsunami. At saka pareho talaga dito, no? Eto siya, oh. Di ba? Yung alon. Galing mo, ah. Galing ng baraha mo, Aries, ah. Kaya, Aries, sinasabi sa'yo ng baraha, gamitin mo ang intuition mo. Malamang na itong taong ito kasi, meron kayong soul contract. Okay? Talagang meron siyang kabuluhan talaga sa buhay mo. At itong sinasabi, ayan, tama naman. Hindi ko naman sinasabing kailangan i-open mo ang third eye mo, Pero, ang validation ko dito sa barahang ito, kailangan gamitin mo ang intuition mo. Lakasan mo ang intuition mo. Okay? At pwera pa dyan, Healer of the Ages, Dito masasabi ko, habaan mo ang pasensya mo. Parang ito rin, katulad sa Buddhism, chop wood. Igib ng tubig, ang tawag dito, magpapalakol ka ng kahoy. Basta, habaan mo ang pasensya mo, Huwag kang agad-agad sumunggab. Kung ano man yan. Yung iba sa inyo, ganon din, habaan mo rin ang pasensya mo, lalo na kung ikaw ay naghahangad ng intimacy sa person na to, malamang na pag dumating ito sa buhay mo, hindi mo mapipigilan talaga. Kasi, tinan mo naman,
apoy, 'di ba? Lightning. So mag-iinit ka dito. So yan ang kailangan mo, ano. Patience, pigilan mo ang sarili mo. At saka, Aries, kung ikaw ay naghihintay ng isang tao na ilantad niya ang kanyang, yung tunay na saloobin ba? Tingin ko, eto na talaga ang best timing. Bawa, let's say, ikaw yung Aries na manliligaw ka. Or kahit na ikaw yung liligawan, ano, magpakita ka rin ng motibo doon sa person na yun para magkaroon siya ng lakas ng loob na magtapat sa'yo. Okay, reflection. Reflection. Dito natin lagyan sa baba. Reflection siya at patay dito. Itong person mong to, no, Aries, magiging honest to sa'yo eh. So, mayroong darating na tao. May meron kang tao makikilala na meron siyang malaking kabuluhan sa'yo at itong person na to, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Honest. At ang gusto nito, yung pagtibayin nyo yung inyong magiging samahan. Or kung magkarelasyon na kayo, depende kung anong sitwasyon ng meron kayo, Aries, ano. Kahit ano pa yan, the same din ang meaning. Kung first time lang kayo magiging magkakilala nito at papasok kayo sa isang relasyon, gusto niya maging honest ang samahan nyo at dalihin nyo sa deep level, pagtibayin nyo. Ngayon naman, kung kayo naman ang Aries na meron ng karelasyon, ang sinasabi sa'yo ng barahan na kailangan stay positive energy para ma-pick up ng person mo at yung ina-output, nilalabas mong enerhiya na positibo, mapipick up niya yun. Kaya naman, kung ano yung na-receive niya, yun ang ilalabas niya sa iyo. At ang gusto ng person na to is pagtibayin niya ang inyong samahan. Ano? May darating na tao sa iyo, Aries, ano? Maakit ka dito, yung iba sa inyo. Pero makakaramdam ka na hindi mo siya kayang abutin siguro. Dahil the world, malamang na, kasi nakakita mo dito, yung, actually, eto rin, the world din siya, ano? Pero yin and yang, ano? So, malamang na, titingalain mo tong person na to. Naaakit ka sa kanya, na-attract ka, pero parang feeling mo, hindi ko ata kayang maabot itong person na to. Sa kung anong kadahilanan, ano? Parang edukasyon, pera, lifestyle, ano? At, maring sa panlabas na anyo, sabihin mo na hindi ko siya abot, maganda siya, or mas, basta meron kang gano'n, makakaramdam ka ng gano'n na parang hindi mo siya kayang abutin sa lifestyle nyo, estado ng kabuhayan nyo, or baka sa edad na rin, ano. So, tingin ko sa'yo, no, Aries, magdadalawang isip ka dito eh. Kaya mukhang hanggang titingalain na lang itong person na to. Yung iba sa inyo, ha. Yung ibang Aries, lalo na kung mainit kayo sa isa't isa, no? Katulad ng barahang ito, no? Yung apoy nasa left and right. Which is, dito ko rin nakakita ang apoy, ano? Ni isa nag-aapoy, yung isa naman, ano? So, dito, masasabi ko sa'yo, Aries, ano? Kung mainit kayo sa isa't isa, ang magiging outcome nyo, no? Kapag nagtagpo kayo ng person mo or kahit magkarelasyon na kayo, no, malamang na talagang mawawalan kayo ng control. Kasi nga, tsunami, di ba? Tsunami. Tapos dito, power, di ba? May kidlat na nga, tapos may alon pa, di ba? So, dito rin. And then, power, high power. So, talagang mag-i-ignite kayo dito. Talagang mawawalan kayo ng control. So, ang magiging outcome nyo, pag nagtagpo kayo ng person na to, malamang na out of control. Mas uunahin nyo talaga yung init ng isa't isa. Yung paghahangad. Kaya sinasabi sa inyo ng barahan na, konting pasensya. Wait. Sa kabila ng mga hadlang, may mga bawal, may mga restriction siguro. Depende kung ilang taon din kayo, ano? Kung meron ba yung parents mo, stricto, di ba? Okay na makapagrelasyon, pero pagdating sa ganitong kailangan meron kang boundary. So, lahat yun, kasi yung init nyo, hindi nyo na mapipigilan. Kaya malamang na susuwayin nyo yun. Dahil sa init na pangailangan,
Baka yung iba sa inyo sa sobrang init, depende kung anong klaseng relasyon ng meron kayo, sitwasyon, dahil meron din tayong kidlat, katulad na sabi ko, no? And strategy. Malamang mauwi kayo sa forbidden love. Baka yung isang person na yun is taken na, lalo na kung halimbawa mataas ang edad niya kaysa sa'yo. Or kahit hindi mataas ang edad, malamang na mas meron na siyang posisyon bilang sa kabuhayan ba natin, Ibig sabihin kabuhayan is pagdating ba may asawa na siya, sa larangan ng ano ba masasabi natin doon? Hindi ko naman tawag doon pero sa Japanese meron tawag doon Pero ganun masasabi ko, bawa ikaw Aries, or pwede rin vice versa ang sitwasyon, kayo na lang mag-adjust, So maring yung taas ng level na sinasabi ko is mas nauna na siya nagkaroon ng asawa kumpara sa'yo. Okay? Or maaring ikaw Aries ang mas nauna nakapag-asawa, tapos itong pero ang nakikita ko kasi dito, init ng katawan na hindi mapigilan, init ng pagmamahal na hindi makontrol. Kaya malamang yung iba sa inyo, mauwi talaga kayo sa forbidden love. Okay? At magiging magkarelasyon kayo, or kung dati meron na kayong karelasyon, yung iba sa inyo, makakaramdam kayo na feeling nyo, yung iba, kasi itong padating sa inyo, so kung kanina sabi ko na okay naman ang inyong samahan, pero ang padating sa inyo, kasi kailangan positive approach, di ba? So malamang na hindi kayo magkakaroon ng progress dito. Parang mabagal ang progress, walang pagbabago, kaya hindi nyo kailangan apurahin, Kaya nga patience. Ang keyword mo, patience. Huwag niyong apurahin. Slow down ka lang. Okay? Yung ibang Aries, so sabi ko kanina na mag-move forward ka na, Pero it doesn't mean na kailangan mo talaga makapagrelasyon. Hindi naman pag sinabi makapag-move forward ka para makalimutan mo yung past mo, kailangan pumasok ka sa panibagong relasyon. Hindi. Okay? Ang pahiwatig sa'yo ng baraha, hindi mo dapat pilitin ang sarili mo. Na, bawa, kailangan ko na makapagrelasyon or ganyan-ganyan. Hindi. Hindi maganda, hindi nababagay sa'yo ang sapilitan. Okay? Kaya nga suriin mo ang sarili mo, pakinggan mo ang sarili mong enerhiya. Okay, gamitin mo ang intuition mo. Kung sa tingin mo, this is the time na pumasok sa relasyon, then pumasok ka. Yan ang pahiwatig sa'yo ng baraha. At ikaw nang bahalang kung yung parang advice na yan sa'yo So, kung sa tingin mo yan ang advice, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Hindi ka pinipilit ng baraha na gawin mo to. Okay? Ikaw pa rin ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Okay? Kumbaga sa kotse. At kung itong person na makikilala mo, Aries, sinasabi sa'yo ng baraha na kilalanin mo muna ang person na to. Okay? Halimbawa, yung iba sa inyo single, bago ka makapag-commit, lalo na yung hindi mo siya totaling kilala, nakita mo lang sa mga party-party, yung mga ganun. Or nakilala mo lang sa internet, yung mga ganyan, Yung talagang totally stranger, wala kang katiting na idea kung saan siya nakatira, basta yung ganun. So, sinasabi sa iyo ng baraha na kilalanin mo muna. Okay? Yun na lang. Jajang. Round and round. Okay, round and round. Talagang dito round din, Round. Pareho yung niya, yung dito, Pareho silang mga bilog, Ayan, kita mo naman ang similarity ng baraha mo. So, Aries, sa madaling salita, masasabi ko sa'yo, wala ka namang hadlang dito, Hindi katulad ng ibang baraha, ibang zodiac sign. Wala kang hadlang, Aries, dahil meron kang rebirth, new beginnings, At masasabi ko dito, kailangan mo lang talaga mag-ingat. Lalo na kung dati ikaw broken-hearted, papasok ka ng panibagong relasyon. So, kailangan maging wise ka, Lalo na kung may trauma ka sa past. Be wise. Para hindi mo maulit yung dati mong kung ano man ang hindi magandang sitwasyon na naganap sa buhay mo. Okay? Aries? Yan na lang ang masasabi ko sa iyo. At kung meron kang sariling validation sa mga baraha, ikaw na mag-validate. Okay? At
Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Lalo na yung mga advice. Kung sa tingin mo hindi para sa'yo at huwag. Okay? Hindi ka pinipilit. Nasa sa'yo yan. Okay? So, Aries, nagpapasalamat ako sa iyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher, nagpapasalamat din ako sa inyo sa pag-watch nyo dito sa aking video. Salamat sa paglaan ng oras. At sa mga bago kong subscriber, maraming salamat din po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.